تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Alhamdulillah. Una-una ho, ating pinupuri ang dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at nawa ang kapayapaan at ang pagpapalay mapas sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ating pong iniling sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway igawad niya po sa atin ang kanyang kapatawaran, kaluguran, at tanggapin po niya ang ating mga gawain, o tanggapin po niya ang ating mga oras na ibinibigay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sa ngayon po ang ating pong kumbaga paksa sa araw na ito ay patungkol po sa sabihin po natin akida, may kinalaman sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan para bang katanungan na paano po palalakasin ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wag po natin kaligtaan ng ating iman o pananampalataya na sinasabi ay ito po yung isang bagay na sabihin po natin na wala pang hihigit kung gaano kahalaga. Ang iman o pananampalataya ay wala pang uobra na kung saan dapat makamit ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iman o pananampalataya ay hindi natin ito maihahambing sa mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Kumbaga, kung meron tayong mga alam na mga bagay na inisip po natin ay napakahalagang bagay, pero hindi pa rin niya matutumbasan o maigitan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tinanggap ni Allah at tayo nabawi ng buhay na may kasamang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala tayo sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapalit po ay tatanggapin po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Kaya kapag natanggap po tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mamumuhay tayo doon na walang hanggang kaligayahan at kasiyahan. Dito po sa mundo o sa ibabaw ng lupa, mayroon din tayong mga nakakamit na iniisip po natin na mahalagang bagay. Opo, halimbawa maging isa kang pinuno o hari o leader, o maging bilyonaryo o mayaman po tayo. Opo. May pangapanahon pa rin na ito po ay magwawala. Ito po ay hindi po mananatili. Ibig sabihin, may hangganan po yan. Sa mga oras o sa mga panahon na ito'y aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kukunin sa atin, wala pong makakahadlang. Halimbawa, sabihin po natin tulad ng mga kaharian. Diba, minsan may mga alam po natin na mga bilyonaryo,
Pero dumating yung punto o panahon na dahil tatanggalin at kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, kaya isang pangyayari lamang ay mawawala at matatanggal po sa atin yan. Subhanallah. Tingnan niyo po, di ba kabago-bago lang mayroon na pangyayari sa Dubai, di ba, na ano sila ng baha, ilan ng mga sasakyan na mga nasira at ilan ng mga kumbaga sabihin natin sabihin makamunong bagay nasira at nawala. So ang ibig sabihin, ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay sabihin po natin panandalian lamang. Ito yung sinasabi na ah dhalika mata'ul hayati dunya. Kumbaga, saglit lamang at panandil lamang ang ating pong kasiyahan na makukuha o lalasapan doon mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Hindi po katulad ng kabilang buhay o sa paraiso kapag tayo tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat ng ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay walang angganan po yan. Kaya sinasabi na mamumuhay tayo doon ng kaligayahan at kasiyahan na walang angganan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay. So, bago natin makaligtan, balikan po natin ating pinakapaksa. Kaya ang sabi po natin, ang iman o pananampalataya, ito yung nararapat isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamumuhay siya dito sa ibabaw ng lupa na lagi po nasa sa kanyang iman o pananampalataya. Ang iman po, ang kanyang lugar ay ang puso po natin yan. Opo. Ibig sabihin, ang puso po natin na sa ating pong katawan, dito po lumalagay ang ating iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nararapat na unang-unang aayusin o huhusayan o pangangalagaan ay ang ating puso dahil dito po yung kumbaga ilalagay yung iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag nagtagumpay ang ating iman sa ating mga puso, tiyak po na magtatagumpay ang lahat. Kaya katulad ng sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ito'y sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tandaan, tunay na may isang kapirasong laman sa ating katawan na kapag naging mahusay ito o naging maayos ito ay tiyak na magiging maayos lahat ng ating kabahabagi ng katawan. So lumalabas ang ating mga puso kapag ito ay fasadat, kumbaga nagkaroon ng problema o nagkasakit o ano pa man, kaya fasadal jasadu kullu at lahat din masisira ang ating buong katawan. Damay kumbaga. Ala wahyal qalb, ang itinuturo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang puso po. So kaya po ang unang aayusin, sisikapin po natin na manatili sa ating puso ay ang iman at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating obligado po sa ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi hanggang doon lamang na tayo naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na. Hindi po. Obligado rin sa atin na palakasin ang iman at pananampalataya. Kaya ito pong paksa natin ay paano palalakasin ang iman at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagpapalakas po ng iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay masasabi po natin na ito ay isa sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung aya kanina na binanggit natin, ang tinutukoy po niya ay palalakasin po ang ating iman. Kaya isa sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay palakasin ng iman. Kahit na sabihin po natin may iman tayo, alhamdulillah, naniniwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero utos pa rin ni Allah na palakasin ng iman at paniniwala po sa Kanya. Kaya yung aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya. So may iman tayo, may paniniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan yung kasunod na salita. Aminu billah. At maniwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. May paniniwala tayo, pero inutusan pa rin tayo na aminu billah at maniwala, manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, di ba, sabi ng mga scholar, isa ring tinutukoy na palakasin mo ang iyong iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang si Allah na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahalin siya, kundi wa rasuli, pati rin ang kanyang kumbaga ipinadala na huling sugat propeta na kung saan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli, at pariti rin yung isang aklat o isang libro, kitab, na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang banal na Quran. Kasama rin po yan sa paniniwalaan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kitabil ladhi anzala min qabl, at pati rin yung mga libro o aklat na mga sinaunang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa yung Zabur, pinadala kay David, ang Torah pinadala ipinahayag kay Musa alayhi salatu wasalam, yung Suhuf ay pinahayag kay Abraham o Ibrahim alayhi salatu wasalam, sinatawag na kalatas, at ipinahayag kay Isa alayhi salatu wasalam na kung saan ang Injil, opo, Ebanghelyo kumbaga, at ang pinakahuling sugo ay ang ano po, ipinahayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin, nararapat sa isang naniniwala kay Allah na lahat niya ito paniwalaan. Itong mga nabanggit po natin na mga naunang kapahayagan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may babalang Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kung sino man ang magtakwil na hindi maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maniwala sa kaniyang mga anghel, at hindi maniwala sa mga kapahayagan ng mga kasulatan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi maniwala sa kaniyang mga sugo na ipinadala, subhanallah, at hindi maniwala sa kabilang buhay, faqad adalla dhalalan ba'ida, katotohanan sila'y kumbaga nasa ligaw na kumbaga pinakamalayong ligaw. Ibig sabihin doon, mga kapatid namin sa pananampalataya, excuse, sila mga hindi naniwala sa mga nabanggit, sila ay nasa ligaw na po. Ibig sabihin, napakalayo sila sa gabay at patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, kaya nararapat na patatagin ng iman at palalakasin ng iman, dahil pag lumakas ang ating iman, magiging dahilan na magiging handa po tayo sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag lumakas ang iman, hindi natin papipilian ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga tao, hanggang ngayon, may mga sinusunod sila sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung iba, na mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi nila ginagawa. Kaya lumalabas, mayroon silang pinipili sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasasabi na itong tao na pinipili niya ang mga kautusan ni Allah, na samantala ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag natin papilian ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating yan sa mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae. Ibig sabihin, basta utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ito sundin lamang. Pero bakit may mga tao na may sinusunod na mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero mayroong mga sinusuway ng mga kautusan ng Allah? Lumalabas, hindi po malakas ang kanyang iman. Di ba sa kasalukuyan ngayon, sa social media, na minsan may mga tinitira ang mga Muslim, mismo sa, bakit si ganito? Born Muslim, bakit si ganito? Yung haram kanyang ginagawa, di ba kayong mas nakakaalam dyan? Kasi lagi natin po nakikita sa social media. Born Muslim yan, kaya minsan pa nagkakaroon ng pagtatalo-talo.
Bakit kami mga balik Islam, dati-dati riyan, dati ratiyan yan ang gaway namin. Yumakap kami ng Islam, iniwan namin yan, pero kayong mga Muslim, kayo ang gumagawa. Ang ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, may paniniwala sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ikaw mismong nagsabi for Muslim, di ba? Kaso lang dahil sa iman, sa kahinaan ng iman at pananampalataya, kaya mayroon pa rin patuloy na kahit na for Muslim ay gumagawa pa rin ng hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating tungkulin po lamang ay magparating sa mga tao, sabihin sa kanila yung tama at mali. Pero nasa sa kanila pa rin, sila pa rin ang magpapasya kung sila ay magbabago buhay o sila ay tatahak sa matuwid na landas o sila ay talagang yayakap ng Islam ng buong buo. Kasi sabihin po natin yung katotohanan, ganun po yun. May balik Islam, may for Muslim, sabi nga nila, na mayroon pa rin nagagawa ng mga masasama. Bakit? Dahil hindi pa rin lumakas ang pananampalataya ng isang tao. Kaya sabi po natin, obligado na lumakas ang iman kasi kapag lumakas ang iman po natin, magiging madali sa atin na gawin ang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabihin po natin, may dahilan kung bakit hindi po naisatupad ang gawain na kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, magbabanggit tayo ng ilan, no? Kung paano lalakas ang ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katunayan po, ito ay isa bagay na mahirap gawin at hindi agad-agad ay nakukuha ito po. Ang isipin nyo, kaya may nagsabi po na isang scholar, isang kaugalian na kung saan makakamit ng isang tao yung isang bagay na kanyang inihiling o kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng magsusumikap po siya. Gagawin niya yung mga kondisyon bago lang siya dumating doon sa punto na yon o bago niya makamit ang kanyang pinapangarap o hinahangad. Halimbawa, maging ikaw ay isang tunay na doktor, maging isa kang tunay na engineer o ano pa yung mga kurso po na ating kumbaga kinukuha. Di ba, hindi ito agad-agad makukuha kung hindi ka magsusumikap muna. Kung hindi muna gawin yung mga kondisyon o mga daan para makarating na doon sa iyong hinahangad. Di ba po? Kaya kung yun po ay binibigyan mo ng pansin, pinagsusumikap po man mo yung makamunong bagay lamang. Paano kaya yung iman na ito ay mapapakinabangan dito sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buhay? Di ba po? Mas dapat higit na pagsumikap pa po natin itong sinasabi po natin na paano lumakas ang iman at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito'y sigurado na iyong makakasama pagdating sa kabilang buhay. Kung ikaw ay nagsumikap dito sa mundo para makamit yung mga bagay na yun, ano pa kayong iman? Kaya yung iman kung paano lumakas, paano maging malakas iman natin, kaya gawin po natin kung ano po yung mga sinabi ng mga eskolar na nasasaad sa banal na Quran o sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lumakas ang ating iman. Pero wala pong mahirap, wala pong imposible kapag tayo nagsumikap. Kaya magbabanggit tayo ng ilan mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na kung saan tungkol sa paano palalakasin ng iman at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Depende po sa oras po natin. Kung kaya po natin bagitin lahat, alhamdulillah. Kung hindi, basta lang makabanggit tayo ng ilan at kung hindi natin po matapos, pwede natin ipagpatuloy sa next na Sunday po o next na pag-aaral. Una po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Ang sabi po ng mga eskolar, para lumakas ang iman po natin, ay tadabbaru ayatil Qur'anil Karim. Magkaroon ka ng pagmumuni-muni sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, mga talata mula sa banal na Quran. Pag sinabi na pagmumuni-muni, siyempre kasama po yung sinasabi po natin na pinag-aaralan. At ito ay binabasa. Kung anong ibig pagkahulugan,
At pag nalaman po ito ay isinasabuhay. Hindi lang basta mag-isip ka na pinagmumuni-muni ang Quran, ito'y salita ng Allah. Hindi po. Kaya, inaalam mo kung anong ipagkahulugan. Ano ang mga utos sa banal na Quran? Anong mga ipinagbawal sa Quran? Ito ay pinagmumuni-muni mo yan. So, ibig sabihin, kapag isang mananampalataya sa Allah at ito ay kanyang ginagawa na nagbibigay siya ng oras na pagmumuni-muni sa mga ayat, sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, binabasa at inaalam, sinusuri, tiyak po na magkakaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Lalakas ang ating iman. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakabasa yung iba. Hindi na nababasa nung paano basahin ng Quran. Hindi na binibigyan ng oras. Puro sa trabaho. Wala siyang oras sa pagtingin sa banal na Quran. Anong ibig pagkaulugan? Kahit na yung mga kaulugan. Walang oras. Kaya, yung isang dahilan para lumakas ang iman po natin, hindi natin nagagawa, kaya yung nararamdaman po natin sa mga puso sa sarili na hindi lumalakas ang ating iman. Lalong humihina pa. Bumababa, kumbaga. Pero, sa oras natin magbigay ng oras na talagang magmumuni-muni, aalamin po natin, aralin po natin, at binabasa po natin ang banal na Quran, tiyak at sigurado, nalalakas po ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang patunay po natin, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ito ay sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Anfal, numero 2, na kapag binabasa nila ang Quran, yun ang ibig sabihin, binabasa nila ang Quran, inaalam nila ang Quran, pinag-aral nila ang Quran, Allahu Akbar. Sa kanilang pagbabasa sa Quran na ito, sa pagmumunim sa Quran na ito ay zadathum imana. Nadadagdagan ang kanilang iman. Ang ibig sabihin, lumalakas ang kanilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nalalaman nila kung anong mga kautusan ng Allah. Nalalaman nila kung anong mga ibibigay ni Allah sa mga taong maniniwala sa Kanya. Nalalaman nila kung sino yung mga taong hindi maniniwala kay Allah, anong ibibigay na parusa. Kaya, zadathum imana. Lumalakas ang kanilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang doon, wa ala rabbihim yatawakkalun, at sila ay talagang nagtitiwala sila o nananalig sila sa kanilang Panginoon. Nagkakaroon sila ng ganap na pagtitiwala o ganap na pananalig kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, malinaw na po na kapag magbigay tayo ng oras sa pagbabasa ng Quran, pag-aaral sa Quran, tiyak po na mararamdaman natin na lalakas po ang ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging, kumbaga, ang ating sarili mismo, magagamit natin ang ating kumbaga mata, magagamit nating tainga, magagamit nating bibig, magagamit nating pag-isip na kung saan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi lumalakas ang ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi po ng mga eskolar, mga kapatid namin sa pananampalataya, ang banal na Quran, hindi lang yung lalakas ang iman mo sa pagbabasa ng Quran o sa pagsasabuhay ng Quran, kundi pati yung mga iba't ibang uri na karamdaman ng isang tao, ito ay tatanggalin o di kaya mapapagaling po niya. Opo, kasi ang Quran, talagang ito'y binanggit mismo sa banal na Quran, na kung saan, shifa, pag sinabi shifa, ito'y gamot. Magiging gamot po sa isang tao na isasabuhay niyang banal na Quran. Hindi lang gamot, kundi ito ay magiging awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na espesyal para sa mananampalataya. Kaya anong sinabi sa banal na Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Patunay na ang banal na Quran at pong pagbabasa
o pagsasatupad sa banal na Quran ay hindi lang lalakas ang iman kundi ito'y magiging gamot pa ito mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam at awa. Kaya binaba namin sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran na kung saan siya ay gamot at awa para sa mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa nga ba ng mga scholar, ang pagbabasa ng banal na Quran ay ito ay fahuwa gadaul liruh. Ito daw ay kumbaga pagkain ng ating kaluluwa kapag tayo lagi nagbabasa ng banal na Quran. Kaya magbigay po tayo ng oras mga kapatid namin na aralin, alamin ang banal na Quran at isabuhay kung ano man ang matutunan po natin dito mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam nang sa ganun ay maging malakas, tumaas ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangalawa, di natin paabayin po yung ah, isang daan o magiging dahilan para lumakas ang iman. Kasi marami-rami tayo ang babasayan o di ka ipapaliwanag. Okay. Pangalawa, sabi po ng mga eskolar ay ang pag-itindi sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga magaganda. Mayroon tayong tinatawag na pangalan ng Allah na mga magaganda. Nabanggit po sa Quran at nabanggit po sa hadith. May mga mababasa sa Quran at mayroon din mababasa sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na dapat maiintindihan po natin to kung anong mga ibig pagkahulugan. Dahil yung mga kahulugan ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin natin po, may mga tinutukoy yan. Allahu Akbar. Diba, mayroong kawi. Ibig sabihin, talagang siya lamang ang powerful kung saan. Qadir, siya ang makapangyarihan ng lahat. Allahu Akbar. Malik, siya ang hari dito sa mundo at hari sa kabilang buhay. Mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y nararapat po na kung baga aalamin po natin din at aalamin kung anong ibig pagkahulugan at ano po yung mga tinutukoy po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Nabanggit po sa hadith na mayroong 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, inna lillahi tis'ataw wa tis'ina isma. Miyata illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah. Katotohanan sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na 99. Tis'ata wa tis'in. Na kung saan isa lang ay magiging 100 na. Mi'atan illa wahida. Isa lang ay magiging 100. Pero anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahsaha dakhala al-jannah. Napakasimple. Itong 99 names of Allah ay ipinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino man ang mga laga rito. Sa 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah. Kung sino man ang magsaulo rito, kung sino man ang magsabuhay rito, kung anong napapalob sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah. Kaya sabi po ng mga mufassirin, sabi po ng mga scholar, na kung saan hindi lang ang tinutukoy na kahulugan po ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay man hafidhaha. Kung sino man ang magsaulo rito. Kasi kung pagsasaulo, maaari na maraming makapagsaulo dyan. Di ba? Maraming makapagsaulo kasi 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Napakadali kung baka kung isasaulo kasi 99 na kalima o salita ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Kung sino man ang makasaulo rito at mga laga rito ay papasok sa paraiso. Kaya yun ang tanong, kung ako ay isa sa ulo ko, di ba? Hanggang doon lamang at hindi ko isasabuhay kung anong napapaloob sa mga kahulugan ng Allah. At hindi ko mga kahulugan ng pangalan ng Allah at hindi ko ito pinaniniwalaan.
Makapasok ba tayo sa paraiso? Ayun. Sigurado hindi. Sigurado hindi kasi al-jannatu la yadkhuluha illa al-mu'minun. Malinaw na ang paraiso ay walang makapapasok sa paraiso maliban lamang sa mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung yan ang basihan, mari na yung hindi maniniwala, hindi mananampalataya kay Allah, isaulo nila kasi ang bilis pala may pasok sa pagpasok ng paraiso kasi isa sa ulo mo yung 99 na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Kaya hindi lang pagsaulo, kundi unawahin anong ibig pagkahulugan at ito ay paniwalaan. At gawin kung ano yung pautos doon sa kung saan mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang makakapasok sa paraiso. Halimbawa, pangalan ng Allah, nandun yung Wahid, di ba? Yung Ahadun Samad, mga pangalan, iisa lang tunay na Diyos. Hindi ka naniwala sa kaya Allah, nag-isa siya ng tunay na Diyos. Paano po tayo makakapasok sa paraiso? Allah, Ghafurur Rahim, at Tauba, mga pangalan ng Allah. Siya ang tumatanggap, nagbibigay ng kapatawaran sa mga taong nagbabaliglog sa Kanya. Kung ikaw ay hindi ka rin nagbabaliglog sa Kanya, hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala sa Kanya, so ibig sabihin, hindi ka kabilang doon sa pinangakuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papasok sa paraiso. Kaya ang gagawin po natin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, una, isa sa ulo. Pangalawa, alamin kung anong mga ibig pagkahulugan. Opo. At pangatlo, isa sa buhay natin kung anong mayroon na pautos dun sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paniwalaan. Sabi nga ng mga scholar, may mga pangalan ng Allah na kung alamin kung mga ibig pagkahulugan, magiging dahilan po yun na lalakas din ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi, katulad ng nabanggit natin, Qadir, siya ang makapangyarihan ng lahat. Kaya niya ang lahat. Di ba? Kung ano man ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya, wala pong makakahadlang. Mangyari na at mangyari na yung kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang may hawak ng lahat. Di ba? Kaya kung ito ay pinaniniwala ng isang tao, at hindi lang doon, kundi pati yung mga ibang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at naiintindihan at nalaman niya, at ito isa sa buhay niya at paniniwala niya, so ibig sabihin, lalakas at lalakas po ang pananampalataya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may ibang scholar na ang sabi po niya, yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, aalamin po natin, kakabisa din po natin kung anong mga tinutukoy po ito at ito ay isa sa buhay, tiyak na lalakas ang ating pong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang pangatlo na binanggit ng mga scholar na magiging dahilan, asbab, magiging kondisyon na para lumakas ang iman po natin ay ma'rifatu siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung alamin po natin kung ano yung talambuhay ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin pala, magiging dahilan na lalakas ang ating iman kapag tayo ay inalam natin kung anong talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo po, mga kapatid. Bakit may mga tao na hanggang ngayon, sabi natin, nagsasabi sila yung mga Muslim. Pero, dahil wala silang alam sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga winika ni Propeta, sa mga sinalita ni Propeta, sa mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naging dahilan na hindi nila ginagawa yung mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo po ba mga kapatid? Okay, may mga nabanggit na sunna na mga gawin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod sa mga obligado. Kasi ang obligado, pare-pares tayo dyan. Kumbaga, magdarasal. Mag-ayuno. Excuse. Minsan doon natin po nakikita na lumalabas na
Yung iba ay malakas ang iman o pananampalataya. Bakit? Kasi mas marami siyang nagagawa na mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, alimbawa sabihin ko, nagdasal ka ng Salatul Maghrib. Nagdasal din siya ng Salatul Maghrib yung kasamahan. Ikaw hindi ka sala ng sunna pagkatapos ng Maghrib. Siya nagsala po siya ng sunna. So, mapapansin natin doon, magkaiba sila. Ibig sabihin, mas malakas ang iman itong tao dahil siyempre, mayroon siyang ginawa ng mga sunna. Di ba po? Allahu Akbar. Nagtahajud ka, hindi siya nagtahajud. Ibig sabihin noon, mas malakas ang iman mo dahil siyempre, ginawa mo yung ginawa ng mahal nating propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito yung sinasabi po natin. Paano po lalakas ang iman ng isang tao sa pamamagitan ng pagsagawa sa mga sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam kung ano yung talamboy ni propeta, ano ang mga ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung magtatanong ka kung ano yung mga talambuhay ng iba, lalong-lalo na ngayon, may mga artista na subhanallah, dahil sa palaging panunood ng mga bata, tanungin mo sila kasi marami silang alam at kilala sa mga artista. Pati yung mga talambuhay nila, pati yung mga pangyayari sa lahat, kinukwento nila. Mas mayroon silang mas kilala kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong nangyayari, di ba? Yung dapat mong alamin, dapat mong maunawahan, yun ang nakaligtaan mo. Subhanallah. Kaya, hindi lalakas ang iman po natin. Hindi lalakas ang iman ng tao dahil mismo yung pangatlong para lumakas ang iman ay failure ang tao dahil hindi nila kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon silang alam pero kukunti lang. Kaya ibig sabihin kung gusto natin lumakas ang iman po natin, pangatlong kondisyon ay alamin po natin ang talamboy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kapag sinabi talamboy niya, ano yung kumbaga dumaan na pamumuhay niya, anong mga ginawa niya, mga sinalita niya, winika niya, ito'y alamin po natin mga kapatid namin sa pananampalataya. Pagdating sa akhlak, yung mga kaugalian, anong mayroon tayo na alam natin, di ba? Isa rin po yan sa mga tanda na may malakas ang iman ng tao kapag nagpapakita siya ng napakagandang ugali. Pero saan natin po yan, kumbaga magagaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil siya mismo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan, pinagkaluban ng napakadakilang kaugalian, akhlak. Ang sabi sa Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan sabi ng Allah, ikaw Muhammad ay tunay na kung saan binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakadakilang mataas na kaugalian. Magandang pag-uugali. Ngayon, paano lalakas ang iman ng isang tao? Pagdating sa pag-uugali na dapat gayahin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba yung Allahu Akbar. Hadith ni Propeta, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay tunay na naniniwala kay Allah at naniniwala sa kanyang mga sugo, kaniniwala sa kabilang buhay. Naniniwala kay Allah at naniniwala sa kabilang buhay. Anong isang utos na sinabi? Magsalita ka ng mabuti. Pag hindi ka magsalita, hindi ka makapagsalita ng mabuti, anong gagawin mo? Manahimik po lamang tayo. Manahimik. Ay anong nangyayari? Hindi makakapagsalita ng mabuti, hindi na nanahimik, pero panay salita. Salita ng mga masasama hanggang sa nangyayari mismo sa social media, nagtatalo-talo, nagbabangayan, nagbibitaw ng mga salitang mga masasama. Sasabihin mo, lumalakas ang iman mo. Sasabihin mo, lumalakas ang pananampalataya mo. Kung magsalita ka, wala sa kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na sinabi ang kanya na huwag kang magsalita ng masama. Di ba? Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, dahil sa pagkukulang sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi po nalalaman, kaya yun po isang dahilan na hanggang ngayon hindi pa rin lumalakas ang iman o pananampalataya dahil mismo na hindi na nagagawa. Ayun, balikan po natin. Ipagpatuloy natin na alamin ngayon napakaraming mga libro. Mayroong English, siguro pa Maranao kasi yung mga nabibili yata sa sa atin sa Pilipinas. Opo, may mga Maranao, may Tagalog, marami na mga talambuhay ng propeta. At alamin po natin kung anong mayroong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makuha po natin yung isang kondisyon na para lumakas ang ating iman. Kung gusto nating lumakas ang ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang love, pang-apat, no? Kasi meron tayong natitirang 20 minutes pa. Pang-apat po yung tinatawag na at-tafakkur fil kaun. At pang-apat na sinabi ng may scholar, para lumakas ang iman po natin at paniniwala po natin, yung magmumuni-muni tayo sa fil kaun. Itong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng oras. Halimbawa, nasa labas na tayo. May mga sasakyan. Nagbibiyahe. Siyempre, iba't ibang lugar na nakikita natin. O mga tanawin. So, yun po. Magbibigay tayo ng oras na magmumuni-muni tayo sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan kung anong mga nilikha ni Allah. 7 palapag na langit, 7 palapag lupa, araw, buwan, mga bituin. Ito po yung mga sinabi na al-kaun. Mga kabundukan, karagatan, lahat po ito kabilang sa tinatawag na al-kaun. So dapat pala ito magbigay tayo ng oras dahil kapag tayo nagmuni-muni na kumbaga yung ating pong pinaniniwala na ito dahil sa kapangyarihan ng Allah, subhanallah, ito nagawa na ito, nalika na ito. So ibig sabihin, lalakas po ang iman natin. Hindi po yung ang ating inisip na grabe yung kagalingan ni yung tao. Yung katulad ng tao natin po, ang ating minsan pinag-iisipan na grabe yung talino niya, no? Yun ang kagalingan niya. Ang tunay na magaling, tunay na makapangyarihan, tunay na matalino sa lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin nabibigyan ng oras na, subhanallah, paano nilikha ni Allah ang 7 palapag na langit? Titingnan natin, bigay amud, walang haligi. Tagal na pa noon, bakit hindi pa bumababa? Di ba? Gaano kayaman ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga karagatan, daming mga isda, at daming mga tao na kumakain, umulam ng isda. Pero hindi pa rin naubos ang mga, so ibig sabihin, nagbibigay ka ng pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagbibigay siya ng oras sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon siya ng malakas na iman. Kung wala siyang iman, magkakaroon siya ng iman. Kung maiman siya, lalakas ang iman. Tingnan niyo po yung kwento kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Okay, isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, ang mga propeta at mga sugo, sila pa rin ang nagbibigay ng gabay at patnubay sa kanila. Pero isa rin po siya sa ipinakita ng Allah at ikinuwento sa banal na Quran na siya'y nagabayan at pinatubay ni Allah, pinatnubayan ng Allah sa pamamagitan ng pagtingin at pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba yung nabanggit po sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Sa Quran to po, kumbaga isinalasin ng Allah o kinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang gabi na yon ay kumbaga sabihin po natin yung lumabas na yung mga bituin, kawkaba. At nakita ni Ibrahim alayhi salatu wasalam at ang kanyang sinabi, Hada Rabbi.
ito sabi niya ang aking Diyos. Kasi sabi daw ng mga scholar, nakita niya, siyempre, daming mga liwanag. Di ba, mga bituin yan, daming mga liwanag. Sabi niya, ito yung, kumbaga, Diyos. Siyang nagsabi mo, qala hada rabbi. Falamma afala, qala la uhibbul afilin. Siyempre, pag sumunod ang araw po, nawala na yung mga bituin. Kaya nung nawala ng mga bituin, kaya sabi niya, falamma afala, at nang nawala ang mga bituin, ang sabi niya, la uhibbul afilin. Hindi ko na hindi ko na minamahal, opo, yung nawawala. So, ibig sabihin, pag mumuni-muni yun, mawala, sabi na, hindi yun ang Diyos kasi hindi ko gusto yung afilin. Ibig sabihin, nawawala. Falamma ra'a al-qamara baziga, qala hadha rabbi. At nang sumunod na gabi po at nakita niya yung tinatawag na buwan, kamar. Siyempre, pagdating sa liwanag, mas maliwanag din ang buwan kasi siyempre may kalakihan, di ba? Yun ang tinutukoy niya. Kaya, qala hadha rabbi. At nagsabi rin na naman, ito ang aking, kumbaga, Diyos. Yun ang kanyang pagmumuni-muni at yun ang nag-decide sa kanyang sarili, ito ang aking Diyos. Lakin falamma afala, qala la illam yahdini rabbi lakuna na minal qawmid dhalin. Nagsabi siya nung nawala at sabi niya, kung hindi ako patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ako patnubayan ng aking tunay na Diyos, sigurado tiyak ako ay mapapabilang sa mga taong ligaw, mga naligaw. Pagmumuni-muni po yun. Tingnan niyo po. Nakaupo siya, tumitingin lamang sa kalangitan, siya mismong sarili niya, kinakausap niya. Ito'y tinatawag na at-tafakkur fil qawl. Nagmumuni-muni siya, nagsasabi siya kung ano yung subhanallah. Kaya nakapag-decide sa pangalawa, sabi niya kung hindi ako patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko patnubayan ng aking tunay na Diyos, kasi may inisip niya ng tunay na Diyos. Kasi siyempre, nang nakita niya, yung mga bituin sa una, sabi niya, may Diyos na naglikha rito. Sa una, tapos yun ang sinabi niya, ito yung Diyos ko, kumbaga, ng mga bituin na naisip niya. Pero, pangalawa, yun ang nangyari. Nakapag-decide na, hindi yun. Hanggang sa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ra'a syamsa basigha, qala hada rabbi, hada akbar. Sabi niya, nung sumunod na araw po at nakita niya yung araw, shams, araw, na lumabas, tulad ng nakikita po natin. Sabi na, qala hada rabbi, ito sabi na aking Diyos. Ito yung aking Diyos. Qala hada akbar, pinakamakalaki, pinakadakila sa kanila. Ibig sabihin, yung mga maliliit, between buwan, hanggang sa nasabi na ito'y malaki. Malaki. Nang sabi niya na malaki, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Mga kapatid namin sa pananampalataya. Nang nawala na naman, kasi siyempre nawala naman yung araw. Kasi hindi na nanatili po. Pag sumunod, pumalitang susunod na araw, nawawala rin. Kaya makapapansin nyo, parang paikot-ikot lang po yan. Pakitang buwan, tapos araw, tuloy-tuloy naman yan. Kaya nung nawala po yung araw na sinasabi niya na ito yung malaki, na ito ang aking Diyos, ang kanyang sinabi, kung saan aking mga tagasunod o mga tauhan. Ako ay malaya ko sa inyo, sa inyong, kumbaga, sinasamba na iba. Ibig sabihin, tusrikon. Dahil nung sa kapanahonan yun, siyempre, yung mga tao doon sa panahon niya, hindi sila sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatambal po sila. Kaya doon siya nagsabi na, malaya ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niyo ako kasama. Dahil kayo nagtatambal, kayo ang bahala, magtambal kayo. Pero ako hindi. Ang aking tunay na Diyos na tinutukoy ay yung mga naglikha sa lahat na aking mga nakikita. So doon siya nakapagpasya na ang tunay na Diyos ay ang mga naglikha doon sa mga nakita niya po mga kapatid namin sa pananampalataya. Isang dahilan na nakapagpasya po siya na may tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala naglikha sa mga nakita po niya. So ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya, ang pagbibigay ng oras sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung wala kang iman, mabibigyan nga ng iman tulad ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kasi
Kaya kinuwento sa banal na Quran dahil para malaman po natin na talagang ang pagmumuni-muni ay isang mahalagang gawain. Sabi nga ng isang scholar, ang mga propeta at mga sugo, lahat sila yan. Meron silang gawain na at tafakur. Ang tafakur, isang scholar na nagpaliwanag, sabi niya, yung nakaupo ka, tapos mag-imagination ka, ano yung mga nilikha ni Allah, tapos sasabihin mo, grabe, ang tagapaglikha makapangyarihan sa lahat. Grabe ang tagapaglikha maalam. Grabe ang tagapaglikha maawain. Grabe ang mahabagin. So ibig sabihin, ibinibigay mo sa kanya kung ano yung mga katangian. Tapos nagdi-decide ka. Wala kang ibang inisip. Si Allah lamang. Grabe si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang talagang tagapagbigay ng rizki. Lahat. Buhay, kabuhay, lahat. Dahil kayang-kaya niya lahat ito. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, iyan po ang sinasabi ng mga scholar na kung saan, ano po, pang-apat na para lumakas ang ating iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, dito ko po tatapusin kasi meron pa akong natitirang for 52 minutes, ay al-iktharu min dhikrillah wa du'a alladhi huwa ruhul ibada. Panglima po mga kapatid namin sa pananampalatayang ay paramihin po natin ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala kasabay ang dua o panalangin dahil ang pagdua o panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ito yung kumbaga nabubuhay po niya ang ating pagsamba. So yung ibig sabihin nun, kailangan yung pagsamba siyempre kasamang dua at panalangin. Tingnan niyo po, lahat ng ginagawa natin, di ba may mga dua o panalangin? Magdarasal po tayo, may mga dua panalangin. Mag-ayuno tayo, may dua at panalangin. Lahat, kasama doon na kung saan nananalangin pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya lamang ang makapagbibigay ng lahat. So ibig sabihin, yung paramihin po natin ng dhikr, magbibigay rin tayo ng oras na magdidikr tayo. After Fajr o after Asr, o di kaya alin ang oras na pwede ka, na may oras po tayo, na makapagbibigay ng oras para pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga klase at uri na pwede natin banggitin bilang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama yung subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. O di kaya subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Marami tayong mababanggit. O di kaya kahit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ito yung mga dhikr po at iba pang mga dhikr na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito'y pinarami natin po mga kapatid namin sa pananampalataya, tiyak po na lalakas ang ating iman at lalakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, tuwing tayo nagbibigay ng oras na nagdidikar, ito yung sinasabi natin kanina, na magkaiba pa rin yung pagkatapos magsala, ay lumabas ka agad. At tayo ay hindi lumabas at nag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit natin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di ba? 33 na subhanallah, 33 na alhamdulillah, 33 na Allahu akbar. Iba pa rin yung may mga binanggit, nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa lumabas ka agad. At bukod doon, katulad ng mga ibang mga gawain na halimbawa, nagpapayo ka sa masjid at nag-aalala ka sa Allah subhanahu, nagdidikir ka. Or umuwi ka na sa bahay kaagad, tapos pagdating sa bahay, umupo ka doon sa isang lugar na ibinigay mo sa sarili mo, na doon ka naggumagaw ng mga sunna, tapos doon ka nagpapatuloy ng dhikr. Marami tayong mga kapatid sa pananampalatayang Islam na lagi nagbibigay ng oras ng pagdidikr po. Opo. Dahil ang pagdidikr, ito ay magiging dahilan na lagi tayo, kumbaga, inaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurkum. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga, alalahanin niyo ako at ako rin ay alalin. Ibig sabihin ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdidikr, pagbibigay ng dikr ay mananatili na buhay tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung hindi nagdidikr, kayang sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang kahalintulad ng namatay, no? At saka yung hindi namatay, parang yun ang ibig sabihin nun, ay katulad din ng taong nagdidikr sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ang isang tao kapag siya lagi nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, buhay siya sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga hindi nagdidik, hindi nag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala,
kailanman hindi nagbibigay sila ng oras, sila ay parang mga patay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, ito yung mga nababanggit ng mga saba kapag sila mayroong digmaan, hindi sila takot makipaglaban kasi inisip nila itong mga tao walang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga patay sila sa paningin ni Allah. Kami mga nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya buhay kami. Kaya yun ang dahilan kung bakit isa rin sila na nabanggit na pagdating sa digmaan, mga malalakas po sila. Walang takot. At saka gusto pa nila mamatay dahil alam po nila na kapag namatay sila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, may paraiso po na nag-iinday mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Ah, dito ko po tatapusin kasi tamang-tama for 57 din. Sana po ay mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinahagi patungkol po sa paano palalakasin ng iman at pananampalataya at mayroon pa tayong mga hindi nabanggit. Opo, maaari na sa susunod, inshallah po, pwede natin ipagpatuloy. Gawin natin part 2 po, ito ay part 1. So ulitin natin po, yung una ay kailangan po ay magmumuni-muni tayo sa Quran, basahin at alamin. Opo. At siyempre, pangalawa po, yung sinasabi po natin na uh, alamin natin, itindihin po natin, unawain po natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa banal na Quran at saka sa hadith. At pangatlo, siyempre, yung talamboy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapag-aralan po natin na maaari na malaman natin ang buo, kumbaga, kasi maging dahilan po yan na para lumas ang iman. At pangapat, yung pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging sanhi po yan na lalakas ang iman. At panglima ay paramihin ang pagdidikir, pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang dua, panalangin, lagi din nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung mayroong habol po na magtatanong, pwede natin bigyan ng ilang minuto inshallah. Sino po ang may katanungan po? Okay, siguro malinaw po sa atin lahat. Naway, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga oras na ibinibigay at naway manatili at maging palagian po tayo na nakakapagbigay ng oras para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga kapatid namin sa pananampalataya, alam po natin lahat na ang ating pong mga gawain ng mga pagsamba ay ito po lamang ating masasandalan po pagdating sa kabilang buhay at madadala po natin sa kabilang buhay. Kaya mapalad, masyurte ang mga taong maraming nagawa ng mga pagsamba sa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sana hindi po ito panghuli, ito yung panimula at tuloy-tuloy na lagi po tayo nakakatin sa mga pag-aaral po sa pananampalatayang Islam at nawa ay bawian tayo ng buhay sa panahon na nasa sa atin ng iman at hindi lang iman kundi malakas ang ating iman na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway lahat po tayo makapasok sa paraiso kasama ang ating pong mamahal sa buhay o mga pamilya. Basahin po natin ang ating laging binabasa bago tayo mag-iwalay. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran.